yung mga nakakatawa, mga kababayan? Gusto niyo po ba mauna yung mga nakakatawa? O sige, doon tayo sa mga nakakatawa, doon sa mga funny. Eto nga daw po mga kababayan. Pagkatapos daw ho, mga bossing, pagkatapos ho, mga bossing, ng pagkakaaresto sa kanilang poon na nagnakalang Kibuloy, ay pumunta na po sila ng Liwasang Bonifacio, mga kababayan. Dahil po, meron daw po silang pagtitipon na gagawin doon at ang tawag daw po ay Mimol Malware. Well, walang Mimol, wala ring malware. Ito na po mga kababayan yung bilang na sinasabi nila na magpapatalsik po sa ating presidente sa pangunguna ni Eric ng SMNI. Kaya wag po kayong magtataka doon po sa mga naging pagkilos nila doon sa Kojik, yung talagang naramdaman nila, nako, mukhang talagang hindi naaalis ang mga kapulisan. Wag po kayong magtataka kung marunong silang magsunog ng gulong. Nandiyan sa tropahan nila si Eric tapos meron pa silang isang NPA din hong kasama doon, mga kababayan. Si Peter, di ba? Kaya po, yung mga galawan at kilusan po ng mga Kojik, mga kababayan, hango po, no? Sa galawang NPA. Sabi ni Daisy's Kitchen, may libreng sakay sila. Obvious, nagakot yan na yung 8 million. Eto na po ba yun, mga kababayan? Kaya ho natin bilangin to Kaya nakikita natin yung gap ang daming upuan. Ang daming upuan na. Bakit hindi nyo tawagin tong Silya Power? Silya Power. Bench power. Mas madami pa yata yung upuan kaysa dun sa taong dumalo. At take note mga kababayan ang stage po nila nandito lang. Ito na ang pinakaharapan ng stage, mga kababayan. Kung saan nakikita nyo, siguro tinatakpan ng babae yung kanyang mukha, nahihiya, bakit ba ako nandito? Ano ba ginagawa ko dito sa Mimol Mower na to? No? Okay lang po kung sandamakmak yan. Kahit man lang umabot ng 100,000. O kahit na umabot man lang ng 15,000 no? Hindi nakakahiya. Pero yung gaganito, hindi mo maisip. hindi mo maisip kung people power ba to o kung yung Mimol Mower nilang tinatawag o baka may pamerienda. Yorme! Alam ko tatakbo ka sa pagka-mayor. Susuportahan kita. Ano ba to? Pamerienda mo ito? Diyan sa Liwasang Bonifacio? Isa pang naisip ko mga kababayan, nung sinend po sa akin ang litratong ito, no? Sabi ko, nako, mukhang nag-uumpisa na yung palugaw ni Bongo Di ba merong lugaw si Bongo? Parang tinutulak sa karitela, mga kababayan. Mukhang umpisa na yung palugaw ni Bongo. At meron na ilan? 1, 2, 3, 4, 5. Wala pa yatang 100 ito, mga kababayan. May feeding program, sabi ni James Gel Vlog. Ano po ba ito? Ano yung nangyayari po dito? Pag po ba, kunyari, tapos magmamataya-taya po kayo? O magtutumbang preso po kayo? Sama nyo pa yung matatanda. Kayo-kayo na lang po. Yung lagi ko sinasabi, alam ko magsasawa na kayo kakarinig nito Yung barangay tanod po namin Bungal. Hindi po si Jason sa yung tinutukoy ko. Yung barangay tanod po namin, no? Na kulang yung ngipin. Alam ko si Jason sa Bungal, kulang yung ngipin. Huwag nyo nang i-comment diyan. Yung barangay tanod namin Bungal. Ang kulit nyo din. Huwag nyo nang i-comment si Jason sa masakit pa ang puso nun sa pagkakaaresto kay Kibuloy.
Yung barangay tanod namin na Bungal, ito pong bilang na ito, hindi po mapapaalis sa pwesto, mga kababayan. Kakaunti po ito, mga kababayan. No? Sabi ni Mark Camaraw, grabe, pinutakti ako ng DM, kaka-comment ko sa mga page ng DDS. Sabi ni Mark Camaraw, naku, babalikan ka talaga niya ng ano. Alam mo naman yan mga yan, keyboard warriors yan, mga bossing. Di ba? Talagang hindi papatalo yung mga yan. Ang sasagot sa iyo, Duterte pa rin ako. Ganyan lang yan. Bayaran ka! Bangag ka! Alam ho nila, iisnabin na natin yung mga ganun nila. No? Alam nyo ho nila, mga kababayan, iisnabin na natin yung mga ganun nila. Kasi alam naman natin, sa sarili natin, wala silang, wala silang mga patunay, mga kababayan. Alam naman natin na nanggagalaiti lang yan, mga bossing. Kasi, hindi tayo naniniwala doon sa pinapaniwalaan nila. Sabi ni Lamberto de la Cruz, mga batang loton yan, pangparami. Madaanan kayo nung interview dyan ni Cap Nino Barsaga, nako. Nang gagalaitin na naman kayo kay Cap Nino Barsaga, sasabihin nyo na naman, kakasuhan namin si Nino Barsaga kasi nagpapakalat ng peke na kesyo yung in-interview ang bayad 500 pesos. Tapos 50 lang ang ibinigay. Alam nyo, tigilan nyo na ito. Unang-una, nakapress na ang account ni Kibuloy. No? Pangalawa, baka wala nang mag-abot ng pamerienda sa inyo. Tigil na kayo, no? Alam naman namin yung iba sa inyo hakot lang po tapos hindi susundin yung pinag-usapan. Hindi nyo kaya ang presidente. Bakit ho? Kasi ang naka-back up sa presidente majority ng Pilipino. Kayo dyan, ilan-ilan na lang kayo nauuto ng mga vloggers, nauuto nila Badoy, nauuto nila Eric. Baka ang ending nyo pa po, doon kayo sa bundok mag-ending. Mamukat-mukat na ninyo ang inyong sarili, nag-aarmas na pala kayo sa kabundukan. Diyan nag-uumpisa yan, mga kababayan. Diyan nag-uumpisa yan. No? Sabi ni Sir Eleuterio Paharlio, masaya din to si Sir Eleuterio sa pagkakahuli. Panigurado, nagpalit yun to sa mga kapitbahay niya. Tuwang-tuwa, mga Kojik, noong mahuli Diyos nila, sigawan, panay pasalamat sa mga pulis na nag-alisan. Kasama si Kibuloy. Diba? Yung pag-alis nung ating mga kapulisan, doon sa lugar nila, kasama si Kibuloy. Okay lang sana okay lang ho sana mga kababayan, maging masaya sila kung yung mga pulis lang po natin ang nagsialisan doon. At hindi kasama si Kibuloy. Di ho ba? Paano kasama yung nila? Kaya ho ako nagtataka siguro, malaya na! Malaya na ang Kojik! Yan. Malaya na ang Kojik sa pamumuno ni Kibuloy. Yun siguro ang isinisigaw ho nila, mga kababayan. Tapos, yung ibang miyembro na matataas doon, nako! Kami na ang makikinabang sa abuloy. Mga bossing. Di ba? Kami na ang makikinabang sa tithes, no? Sila na din po siguro ang sisigaw na, alam nyo, ang tithes, mahigpit ako dyan. Ganon. Pag kulang ng 10 piso o piso, considered as nagnakaw ka. Yun ang sabi ni ang higpit ni Kibuloy ho. Mga bossing, di ba? Nako po. Sabi nung isang si Arlene Stone, hindi pa daw ho tapos. Kailangan daw pong bumalik ng mga PNP, ng ating mga kapulisan doon sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, no? Dahil meron pa din daw pong kailangang sagiping mga kabataan, mga bossing. Yan. Di ba?